mundong ito gusto natin ng pagbabago. Ikaw at ako may magagawa pa tayo sama-sama. Nagbabalik po ang tulong ko, pasa mo. Muli po magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Sa turo ko, pasa mo, sasagutin natin ang tanong ng bayan. Ito po ang napakagandang tanong. Ano ang mga pwedeng gawin para maging handa sa pag-aasawa? Sa ating episode na kasal o sakal. Naku, ganda po dito. Okay, ano pang pag-uusapan natin patungkol po dito? Laging tandaan ang bawat problema ay may solusyon. Kailangan mo lang maging maagap, alamin, gawin, araw-araw at samaha ng panalangin. Gusto po namin gumanda buhay nyo, lalo na po yung nagbabalak ng mag-asawa. Sagot ko po yung alamin, gagawin nyo araw-araw at samahan ng panalangin. O, simulan po natin. Tanong, handa ka na bang magpakasal o magpasakal? Siguro po wala namang kinakita o alam na tao nagpakasal na gustong magpasakal. Eh bakit maraming tao nasa sakal pag sila po ay nagpakasal? O ito po ang ilan sa mga dahilan na kailangan yung maintindihan. Ang problema po, marami pong tao mas pinaghahandaan ng trabaho kaysa kasal. Tanong ko, ano kaya mas importante, trabaho o kasal? Pag-isipan niyo pong mabuti. Siguro sabihin niyo, sir, hindi ko po ginawa yan pag pinaghandaan ko po yung kasal kaysa sa trabaho. O, tingnan natin yung katotohanan. Okay, bago ka nagtrabaho, ano ginawa mong paghanda? Pakikita ko sa inyo. Di ba nag-aral ka elementary? High school? College? Ano po ang dahilan ba't ka nag-aral? Hindi ba gusto mo mapagtrabaho? Tanong, ilang taon na inubos mo para maganda, para magkatrabaho? Almost 16 years po. Di ba 14 years, ba 16 years, game po meron na pong senior high, so mas humaba pa ho. So yan po ang ginawa nyo dahil nangangarap kayo isang araw makapagtrabaho kayo. O ito, ang tanong. Sa mga may asawa, balak mag-asawa, makinig. Ilang taong kayong naghanda bago magpakasal? Sa mga kinasal na, ilang taon? Siguro kung sasagutin nyo, anong taon? Wala ngang buwan linggo pa. Okay? Sa mga magpapakasal na, tama-tama, malapit na June. Ilan taong kayong naghanda kung magpapakasal na kayo? Sir, anong handa-handa? Sir, yung kasalan, hinanda namin 3 months, 6 months, hindi po yung pinag-usapan natin. Ang kasal po, ibig sabihin mag-aasawa kayo, pinaghandaan nyo ba yung pag-aasawa nyo? Ang problema, marami sa inyo, pinaghandaan nyo araw ng kasal, hindi po yung araw na magsasama na kayo. Ito problema. Dahil mas maraming tao, pinaghahandaan nyo ibang bagay, hindi po yung kasal. Ito po. Kaya maraming sakal ang kasal. Yun po nangyayari. Sa lagay na feeling mo, masaya ka, kinasal ka, hindi po, nasasakal na po sila. At marami po sa kanila gusto na makipaghiwalay. Sa totoo lang po, ikaw gusto mo na makipaghiwalay sa asawang pinakasalan mo. Yun po ang problema. So sir, ano ang dapat gawin? Kaya dapat bago ka magpakasal, maghanda ka. O sa mga nanay, sa mga tatay na may gustong pakasal, ako, sana po makinig po nito, share nyo po itong video na to. Okay? Paano nyo po gagawin yan? Pakinggan nyo po to. Kapag tayo ang naghanda ng tama bago sa kasalan o pag-aasawa, pangako, maraming may iwasang sakalan o hiwalayan o hindi magandang pagsasama. Yun po ang aking gustong itulong po sa inyo. Siguro ang tanong niya, sir, paano ko malalaman kung handa na ako? Kaya nga po ako merong Vic Garcia checklist. Meron po akong ginawang checklist na susundin nyo, malaki ang posibilidad na yung kasalan maging maayos, hindi magiging sakalan. So, yun po ang gusto ko mangyari. By the way, kung gusto niyo pong mapanood tong video na to, punta lang po kayo sa YouTube channel ko. Punta po kayo sa YouTube, i-type nyo po Vic and Avelyn Garcia, tapos hanapin nyo po yung video na to. At marami pa kami ibang video na pwede nyo mapanood para gumanda ang buhay nyo. Simulan na natin ang checklist. Okay, tara po. At dali-dali lang po, 5 lang po ituturo ko sa inyo. Pag ginawa nyo, malaki ang posibilidad aayos ang inyong pagsasama pag nagpakasal na. Okay, checklist number 1. Dapat meron na kayo sapat na edad. Importante po to. According to the Philippine Family Code, ito daw po yung sapat na edad according to them. Okay. 18 years old pataas, pwede na. Kaya lang pag 18 to 21, kailangan ng parental consent. Kailangan ng 21 to 25, kailangan po ng parental advice. Kasi nga po, medyo hindi pa ganun tama yung kanilang edad. So, hinihingan ng tulong ng mga taong nakakatanda. Kaya pag hindi po binigyan ng parental consent, dapat hindi magpakasal tong 18 to 21. At ganoon din po yung 21 to 25. Kailangan po ng advice kasi nga, medyo hindi pa ho katandaan at mature yung mga taong nasa ganitong edad. Kaya nga po, maski po ang batas, sinusuportahan ito.
Nagkakaintindihan. Pero kung 25 o 26 above ka na, yan, pwede ka na magpakasal. Di mo na kailangan ng advice at consent ng mga magulang mo. Kasi nga, ina-assume, matured ka na at nasa tama ka na pag-iisip at ina-assume, handa ka nang magpakasal. Pero below that age, kailangan mo ng tulong ng mga taong nakakatanda sa inyo. Malinaw? Okay. Ano po yung una? So, tamang edad, okay na kayo. Check! Kaya nga checklist dapat checkin nyo. Or two, sapat na pagkakakitaan. Dapat po, bago kayo magpakasal, may pinagkakakitaan kayo. Dapat may trabaho, may negosyo. Kung wala naman trabaho o negosyo, sigurado kayong may pagkukunan ng pera. For example, may minana. Ayan, okay na po yun. Mas maganda sana kung may trabaho o may negosyo. Sir, marami naman akong pera, minana ko. Okay na, at least meron kayo rin kayong paggagalingan ng pera dahil kakailanganin nyo yung pera pag nagsama kayo. Kakaintindihan. So, dapat meron pong source of income. Ano man yan. Okay. Ano tayo dito? Yan na. Trabaho, negosyo, at kung ano-ano pa. Okay. Next na dapat nyo gawin. So, pag nagawa nyo, meron na kayong ganyan. Check. Malapit-lapit na kayong maging handa sa kasalan. Pero hindi pa handa. Dalawa pa lang eh. Okay. Ano pa ang gagawin nyo? Sapat na IQ, na EQ, at FQ. Sir, ano naman yung mga QQ na pinag-uusapan natin yan? O, isa-isay natin. Okay. IQ. Intelligence quotient, dapat may tama kayong pag-iisip patungkol sa pag-aasawa. Intelligence, kaalaman. Dapat EQ, dapat meron kayong, ang emotional quotient po ang tawag dito, kakayanan nyong pigilan, hawakan ng inyong emosyon dahil kakailanganin nyo po to pagkasal na kayo kasi isang mali o dalawang mali o sunod-sunod na mali paghawak ng emosyon, ako malaman yung kasal nyo maging sakal. So kailangan nyo po, meron yan, mataas yan. FQ, isa sa pinakamadalas pag-awayan ng mag-asawa ay FQ or financial quotient. Ibig sabihin, walang kakayanang humawak ng pera yung mag-asawa, kaya madalas nag-aaway. Kaya yung kasal nagiging sakal. So, ibig sabihin, bago kayo pumasok sa kasalan, dapat mataas yan. Sir, paano naman tataas yan? Paano naman akong papasa yan? Okay, maglala, sagot ko pa rin kayo. Sir, anong gagawin ko? Ito na. Read at least 3 books on marriage. Dapat magbasa kayo ng mga libro bago magpakasal. Ako po, isa pa bagay po na nagawa ko, may nagturo po sa akin, bago magpakasal, dapat magbasa. And I want to share with you mga librong nabasa ko na nakatulong sa aming pagsasamang mag-asawa. Ano po yan? Men are from Mars and women are from Venus. Yan, alam nyo yung mga pag-asawa nyo, taga-ibang planeta yan. Dito ko po natutunan na ang asawa ko alien. At tinuro po nito yung libro ito, paano makisama sa taga-ibang planeta. Kaya po napakaganda, magbasa po ng libro. Ano pa yung libro na nabasa ko? Women are from always right and men are never wrong. Aba, yung napakasawa ko palang babae, palaging tama yan. At yung napakasama yung lalaki, hindi nagkakamali yan. So, ang ganda po nito, makikita, paano makisama sa babae o sa lalaki, hindi nagkakamali at palaging tama. Ganda po ng libro ngayon, sana basahin nyo. Ito po, nabasa ko. Why men never remember and women never forget. Bakit daw po ang mga lalaki hindi maalala, pero mga babae hindi makalimot? So, ang ganda po ng mga librong ito. Naghanda po sa akin to sa araw na aking pagsasama na medyo may problema pa rin. Pero nakatulong po ito ng malaki sa aming pagsasama. At dahil po sa napakaraming natutunan namin sa pagsasama, kami po mag-asawa ay gumawa rin po ng libro na makakatulong pa po sa buhay nyo. Ito po ang title ng libro, Mag-asaway Di Biro. By the way, may isa pang libro sa pwede nyo mahanapin, no? 5 Languages of Love. At napakarami pa ibang libro, hindi lang po ito. Hanapin niyo po ito. Ito pong mga libro ito, makakatulong sa inyo magkaroon ng mataas na IQ at EQ. Kakaintindihan. Sir, paano na may FQ? Okay, mag-alala. Read at least 3 books. Take note, 3 at least. Ibig sabihin, you can read more, better. Ito po. Many books about financial management. Napakarami pong libro. Nasa internet, nasa bookstore. Hanapin niyo po. Ayan po, napakarami libro. Suggestion po yan. Kami rin po mag-asawa dahil dumandi kami sa problema sa pera na nagpakasal kami. Dami namin natutunan, dami namin binasa. Gumawa rin po kami ng libro na hopefully makatulong sa mga mag-aasawa. Kontento ka na ba sa kaperahan mo at kasosweldo pa lang, ubus na. Ito yung mga libro, pag binasa nyo, makakatulong maiwasan, mabawasan ang problema nyo mag-asawa patungkol sa pera. Diba? So, ganda po niyan. So, pag nagawa nyo na lahat yan, ito ang mangyayari. Pwede nyo na i-check. Okay na kayo sa pangatlong checklist. Sir, ano yung susunod? At kung kasalan na talaga ito, dagdag ko po kung magkakasalan na talaga, dapat po at least 8 hours of marriage seminar o at least 1 hour of marriage counseling. Kung kaya mo mas madami, mas maganda, mas magiging handa kayo. Okay? Tara! At again, pag ginawa nyo po to at tingin nyo, hindi kayo siguradong kayo para sa isa't isa, huwag ituloy ang kasal kahit may handaan na, may pagkain na, may trahe de boda. Bakit? Sisirain nyo buhay nyo. Kakaintindi yan. Number 4,
dapat may sapat na guidance ng panalangin at divine guidance sa Diyos. Ibig sabihin, ito po desisyon gagawin niyo napakalaki. Hindi niyo po pwede pagkatiwalaan ang sarili niyo. Pwede ba humingi kayo ng tulong sa Diyos, manalangin kayo? Ito ba, Lord, ba talaga galing sa inyo? Kasi po kakailanganin niyo po ang Diyos para magkaroon ng maayos na pagsasama bilang mag-asawa. So ito po ang kailangan niyo gawin. Manalangin, humingi ng tulong sa ibang tao. Magpa-counsel, yung sinasabi ko nga po sa inyo. At isa sa napaka-importante gawin niyo, humingi ng tulong sa mga magulang niyo. Pag na-check niyo na yan, pupunta tayo sa susunod. Make sure na kayo ng tulong sa mga magulang niyo. Hingin niyo po ang pagpapala at blessing ng mga magulang. Huwag lang kayong gagawa ng isang bagay na hindi niyo hinihingi ang blessing, lalo na po sa mga magulang niyo. Pag nagawa niyo yan, pwede niyo po i-check. Nakaintindihan tayo. So, yan po yung bagay na kailangan. Pag ginawa niyo po itong limang to, malaki po possibility na yung kasalan niyo tunay na magiging masaya at maayos habang buhay. Now, tayo dito, ako. Kaya, pwede nang kasalan na. Kakaintindihan. Okay, tandaan niyo to. Pero kapag hindi nyo sinunod tong checklist na sinabi ko sa inyo, malamang o baka, hindi ko naman sinasabing lahat mangyayari, baka yung kasal nyo magiging sakal. At to some of you, siguro habang nanonood, sir, nga ganyan nangyari sa buhay namin. So, pinapakita, siguro sabihin nyo, sir, di na namin sinunod yan, gumanda naman ang pagkasama namin. Pero ang dami yung problema pinagdaanan, and throughout those years, natuto kayo. And iba hindi natuto ngayon, hiwalay na. Kakaintindihan. Kaya po, sinasuggest ko, pwede nyo gawin to. Konting panahon lang naman po ang hinihingi ko para pagandaan ng isang bagay na ipapangako niyong gawin habang buhay. Take note, sa araw ng kasal habang buhay ang pangako mo. So, sino nang gagawin ko? Simple lang. Pwede ba maghintay? O wait! Hintay! O wait! Malinaw! Ano i-wait ko? Pag meron ka ng sapat na edad, check. Sapat na pagkakakitaan, check. Sapat na EQ, IQ at FQ, check. Sapat na panalangin at guidance at pagpapala at blessing sa mga magulang. Pag ginawa nyo yan, kasala na. Sana po malinaw itong pinag-usapan po natin. Okay. Sana nakatulong po sa inyo pinag-usapan natin ngayon at kung meron po kayong komento o tanong patungkol sa topic nito, mag-comment lang po kayo sa video sa YouTube or sa Facebook. Paano nyo po gagawin yon? Ganito po yan. Like Vicar Sia Facebook. Punta pag sa Facebook, hanapan yung Vicar Sia, makita nyo yung mukha ko. I-click nyo po yun. Kaya makikita nyo na. For more videos, kung gusto nyo makita yung lahat ng video na nagawa ko na po, na tinuturo ko po, nasa YouTube po yan. All you need to do is to go to YouTube. Type Vic Avelin Garcia, makikita nyo, click subscribe. Pagkatapos click share para iba kaibigan, kamag-anak, anak nyo, makapanood din. Pag ginawa nyo po to, ano mangyayari? Para yung tulong ko, papasa mo sa iba. Ito maganda. Natulungan na kita, makakatulong ka pa sa iba. Yun po ang gusto naming mangyari. Tulong ko, pasa mo para gumanda ang buhay ng maraming Pilipino. Nako, sana po may natutunan kayo. At muli po, ito po si Vic Garcia nagsasabing, tulong ko, pasa mo.